Ano nga ba or mayroon nga bang vitamins na nakakapagpalakas ng power o palo ng manok? May mga vitamins nga ba na nakakapagpalakas o nakakapagbigay ng lakas or power ng manok? So, ang number 1 na criteria para ang manok malakas ang palo, kailangan buo ang katawan. Buo ang katawan. So, technically, ang naitutulong ng vitamins is paganahin ang katawan niya, magkaroon ng appetite na kumain ng malakas, ma-absorb ng katawan niya ang nutrients ng vitamins at ng pagkain na binibigay natin para magamit niya sa laban para lumakas ang palo niya. Tandaan nyo, para lumakas ang palo niya, yun ang naitutulong ng mga vitamins. Tulong-tulong sila para mabigyan siya ng ganang kumain, para ma-repair ang katawan niya, para mapalaki ang katawan niya. Doon lang siya mamamalo ng malakas or magkakaroon ng power. Pero ang manok na payat, kahit bigyan mo ng sangkatutak na vitamins yan ngayong gabi or ngayong linggo at ilalaban mo the next week, hindi pa rin makakargahan ng palo na malakas yan. Unless hatch ang bloodline niya. Kasi dalawang pinanggagalingan ng power ng manok. Unang-una, buo ang katawan. Pangalawa, nasa bloodline. Yung mga hatch, mga dark legs or yellow-legged hatch, sila ang mga malalakas pumalo dahil unang-una, nanggaling sila sa mga manok na malalaki ang katawan. May balakang, malalaki, makakapal ang buto. Kaya, pag namalo sila, solid. Pag namalo sila, solid. Kaya, ang tanong, kung may mga vitamins nga ba na nakakapagpalakas ng palo ng manok, ang sagot natin is wala. It is built and accumulated over time. Kaya natin hinahanda ang manok, kinukondisyon, binabatak, ine-exercise, para ang katawan niya bumuo, masiksik ang muscle, at makapag-ipon ng energy o lakas para sa oras ng laban, magamit niya, magpakawala siya ng palo na madami at malalakas. So, yun ang rason. Yun ang dahilan kung bakit ang mga manok nyo, pag inilaban nyo, namamalo ng malakas, either ang bloodline niya is hatch or buong-buo lang talaga ang katawan niya, na-condition nyo, na-point nyo ng maayos. Kaya pag namalo siya, talagang maririnig mo yung dagundong, yung lakas ng palo niya, yung talagang very deadly, very fatal ang strike niya, yung patama niya. The rest, kung nag-iisip kayo na, oy, ilalaban ko to this week, next week, bibigyan ko na kagad ng mga vitamins. Pag hindi buo ang katawan, pag hindi bulto ang katawan, lalo sa stag, hindi po mamamalo yan. Hindi mamamalo yan. Kaya kailangan tandaan nyo sa stag, dahan-dahan, pagka-harvest nyo, kailangan binubuo nyo ang katawan. Pinakargahan nyo ng protina, binibigyan nyo ng masarap na pagkain para mabuo ang katawan niya. At pag magpipriko na kayo, 7 months, nakapriko na, 8 months kinukondisyon nyo na, 9 months laban. 9 months laban. So, dyan na magpapakawala ng malalakas na palo ang manok kasi pinrepara nyo siya ng medyo mahabang panahon. So, walang maitutulong gaano. Take note ha, walang gaanong maitutulong ang instant na pagbibigay ng gamot para ma-improve ang performance ng manok natin. Ang kailangan ng manok natin, una, sabi ko nga sa inyo, bultong katawan para mamalo ng malakas. Pangalawa, maayos ang bloodline. And pangatlo, kung gusto nyo talagang largado ang paa, kailangan nakapahinga ng maayos ang manok. Kasi kung bugbog sa exercise ang manok, kulang sa pahinga, maraming lactic acid ang mga kasuan niya, hindi rin siya mamamalo ng malakas. Malambot din ang palo niya. Kaya parang iniisip nyo, nung unang hinahanda ko to, ang galing, ang lakas mamalo. Tapos nung binata ko na, nawala ang palo. Tapos nung inilaban ko na, hindi rin namalo. Most probably, masyadong bugbog ang katawan niya. Masyadong bugbog ang katawan niya, masyadong maraming lactic acid, nilalagnat, inilaban nyo. So, hindi talaga siya magpe-perform according sa gusto nyo or according doon sa nakita nyong laban na pinakita niya sa spar nung una. So, guys, I hope I was able to help you sa pag-alaga nyo ng mga manok. Kasi dito sa Logis, hindi lang naman to all about sipat pilates.